Praise the Lord. Hallelujah. Isang pinagpalad dito sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Narinig ko ba? Amen. Okay lang. We are all welcome in this church. Hallelujah. To praise and worship the Lord. At welcome po natin muli ang ating kapatid na nakabuli na kasama natin sa pagsamba sa pagpupuli sa ito sa umagang ito. Walang iba ang si Sister Pina. Hallelujah. Meron dito ang ating Sister Pina. Sister Juliet. Praise God, welcome kapatid. At ganoon din sa ating kapatid na ganoon namin sa akin. This is na welcome ang si Sister Anita. Nakaramdam din ang konting pakamasang pakiramdam. Hallelujah, sana masasanay mo sa kagalingan. Sister Anita. Hallelujah. Welcome. At muli tayo natuloy na binigyan ng kalakasan ng Diyos at hindi ito kayang pigilin ng kaaway. Dahil tayo patuloy na lumalapit sa Diyos, ang kaaway gumagawa ng mga paraanan para tayo ay malayo sa Diyos. Pero tayo yung mga anak ng Diyos, hindi tayo lalaban at lalaban pagkat kasama natin ang Diyos. Amen? Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Pakasarap po talaga ng minsan, sabi ko nga sa sarili ko, sa katayuan ko, ay ko nahirap ang isip, ang salita ko sa ang mga ulo ko. Ang time namin, talaga naman, gulay-gulay ako. Pagkagising ko ng umaga, hallelujah. Ang mag-isip ako, yung binigay sa akin sila. Pero bago tayo patuloy na maulamaan natin kung ano ibig sabihin ng Diyos sa parating sa atin, tayo po ay patuloy na hindi ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Kasi po, tayo po ay bubuhat at dito tayo po nagawin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami nagpapasalamat at patuloy sa iyo na kami, Panginoon, dinako ng muli sa lugar nito. At kasama-sama kami, Panginoon, upang ikaw ay isang bay sa Espiritu katotohanan. Pagkat ito ang nais mo sa lahat ng lumilika. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin and welcome your Holy Spirit to minister to everyone of us, Panginoon. At buksan mo aming puso kay isipan, Panginoon, ang aming mga mag-spiritual eyes upang patuloy namin maunawa ang Panginoon, ang iyong salita at ang iyong pagkilo sa aming mga buhay. Salamat po ng maraming po sa pamumuna mo. And sa iyo po, Panginoon, give us more strength and knowledge and wisdom for you, Lord. At tuloy mo akong bilang katatagan sa amin. Sa akin nararanasan, ikaw lamang ang makita at mag-asa mo sa bawat isa amin. Ito po ang aming dalangin sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Allah na mga Panginoon sa pagsabi. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah mga kapatid. Diba? Ayarap eh. Lahat ng bagay, talagang lalaban tayo bilang anak ng Diyos kasi kung hindi natin ma-experience sa mga bagay nito, we cannot experience God to work in our life. Amen? Yung mga nakasakit-sakit na yan, inaalaw ng Panginoon yan, puro para makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Lumagaling tayo, diba? Binibigay tayo ng lakas ng Panginoon. Ito binigay sa akin ng Panginoon. Hallelujah! Sige, basahin natin. Ano ibig sabihin? Panic is a storm of a cloud. Ang ibig sabihin, ay nagugulo ako. Pagkagising ko, God gave me this storm. Sabi ko, Lord God, panic is a storm of a cloud. Sabi nga, yung pangamba ay isang pagulong sa ating kapayapaan. Amen? Kasi tayong buhay Kristiyano ay tuloy na mapayapa. Amen? Talagang tayo binigyan ng Diyos ng kapayapaan. Hallelujah. Sabi nga, diba? Ito yung talagang ang nais ng Diyos eh. Yung peace. Kaya nga sinabi ng Panginoon, diba sa John 14:27. John 14:27. Pakipatay mo ba? Ano po sinasabi sa John 14:27? Ano ito? Ang kapayapaan ko ang pinagkakaroon sa inyo. Hindi ito kagaya ng kapayapaan ng binibigay na sanlibutan. Hallelujah. Hallelujah. Babasahin sa buhay.
Praise God. Ito na ba? Yan 14, Tagalog ba? Yan 14:27. Sabi po ng ating Panginoon sa Kristo, dahil gusto ng Diyos tayo ay patuloy na may kapayapaan sa ating buhay. Praise God. Sabi nga po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag magagatag ang inyong kalooban. Huwag kayong huwag kayong natakot. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Sabi nga, iba yung kapayapaang iniwan sa atin ng Panginoon. Ito yung kapayapaan na walang pagkabagabag at walang pagkatakot. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Hindi ito maranasan natin ang salita ng Diyos ang patuloy na magpatuturo sa atin at magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating nararanasan sa sitwasyon ng ating buhay. Hindi lang natin sa personal na buhay, hindi sa buong mundo. Hallelujah. Ang nais ko talaga ay tunay na kapayapaan ng kanyang mga anak. Hallelujah. Sabi nga, panic is a storm of a calm. Ano ba yung talaga nagpapakabagabag sa atin? Hallelujah. Ito, sabi nga po, unang-una, sinabi na nga ng Panginoon, magkapag at huwag kayong matatakot. Praise God, hallelujah. Sabi nga po ito, fear and anxiety, cause of a disobedient and a small faith. Hallelujah. Sabi mo nga, ano na ibig sabihin? Yung peace and anxiety. Fear. Fear and anxiety. Fear and anxiety, cause of disobedient and a small faith. Hallelujah. Sabi nga po, ang pagkabalisa at ang pagkatakot ay nagbibigay ito, nagbubunga ito ng walang pagsunod sa Diyos. At ng ating maliit na pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Kaya ito ang meron talagang binigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga, fear and anxiety. Also, ulitin mo nga doon. Ayan o. Fear and anxiety, cause of an obedient and small faith. Hallelujah. Totoo po ba yun? Ano ba talaga ating pinagkakabalisaan? Ano ba talaga ang ating pinagkakabalisaan? Kariway. Sabi nga po, ayaw ng Diyos, sabi nga, na tayo ay patuloy na mabalisa sa ating buhay. Pagkat ito nagbubunga ng kabalisahan na walang pagkapayapa ng ating. Praise God, hallelujah. Ano po sabi? Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong matatakot. Amen? Sinabi niya na rin bulat sa Old Testament, huwag tayong matatakot. Sinabi niya rin ito kay Abraham. Pagkat inutusan niya si Abraham na umalis sa kanyang bayan. Hallelujah. At pumunta sa lugar na tuturo ng Diyos. Sabi nga niya ng ating Diyos sa kay Abraham sa Genesis 15:1. Sa Genesis 15:1. Genesis 15:1. Pagkatapos na nagsalita ang Panginoon kay Abraham sa isang pamamagitan ng isang pangitain, sinabi niya, Abraham, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantipalaan kita. Hallelujah. Ba't sinabi niya ito ng Panginoong Diyos kay Abraham? Kasi si Abraham, pinaalis siya doon sa lugar na kung nasa siya, kasama ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. Dadali siya ng Diyos sa lugar na hindi niya alam. Hallelujah. Alam ng Diyos na siya merong takot
Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matatakot pagkat kasama mo ko. Amen? Huwag tayo natatakot sa akin sa kahit saan po tayo mapunta. Tandaan po natin, kasama natin ang Diyos. Then when peace is already with us, diba? Ang kapayapaan ay patuloy na nasa sa atin pagkat nagkaroon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap po. Hallelujah. Na talagang alam na alam, naniniwala ka na ng palataya na kasama mo ang Diyos. Kahit ano pa mangyari at anong sitwasyon ng buhay mo. Karamdaman sakit o wala ka mong ano. Hallelujah. Huwag kang maglanto. Ano ba ang tunay natin? Kinakatakutan. Hallelujah. Sabi nga, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng Espiritu. Ha? The Spirit of God is in us. Hindi parang matakot, kundi makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ito may makikita natin sa 2 Timothy 1:7. Tingnan po natin sa 2 Timothy 1:7. Praise God. Hallelujah. 2 Timothy 1:7. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Dapat parati tayo mayroong lakas. Diba? Diba? Yung kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa ating sarili. Amen? Yung ginagawa natin, sabi nga po, yung disiplina, hallelujah, pag-ibig na patuloy na dadama sa atin, yun na yung pag-ibig ng Diyos. Napakahirap po nito. Hallelujah. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagagawa po natin ang lahat ng ito. Iyan ang kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya huwag tayong matatakot. Ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay natatakot. Amen? Natutuwa. Praise God. Even sa mga gawain ng Panginoon, nakikita po natin. Pag tayo po tinawag, sinabi pa, Sister, tayo ka, mag-testify ka, ikaw mag-crossing, ikaw. Ang muna ang nasasagot, ano muna sinasagot? Excuses kagad, di ba? Ay, hindi ako prepare. Di ba? Sino mo sabi siya mag-prepare? Ang alam ko ng Diyos, mula sa mundo, ay preparado. Kahit sa anumang mga bagay. Dahil hindi mo alam, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon. Amen? I-testify mo na yung life mo. Hindi na kailangan i-prepare mo yan. Merong ginawa ang Diyos sa buhay mo na dapat mo ipagpasalamat sa Panginoon at ipatotoo natin sa mundo. Amen? Kasi tayo yung talagang witness ng Panginoon. Hallelujah. Tayo yung magte-testify kung sino si Lord sa buhay natin. Amen? Kaya huwag tayo matatakot. Testify! Kahit saan ka naroon, ipatotoo mo ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Yan po ang nais ng Diyos. Walang takot. Matapang tayo. Ano ang sitwasyon ng buhay mo? Kahit may karamdaman ka sakit, pray! Pray mo yung kapatid natin may karamdaman. Ikaw may sakit eh. Ito naman eh. Hindi naman ako magpapagaling. Yan kagad ang iisipin natin. Hindi ikaw ang magpapagaling, kundi yung Diyos na ating pinagdiling ang ating Panginoon sa Kristo. Ang siyang magpapagaling sa Kanya. Yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya huwag tayo matakot sa lahat ng bagay. Kasi ang Diyos ang kikilos, hindi tayo. Inuutusan lamang tayo ng Panginoon. Amen? Yan. Kaya isa sa takot, hindi tayo nakakasunod sa Panginoon. Amen? Yan lang sasabi sa'yo. Sister, kita mo si ipag-pray mo, sabi niya kasi may problema. Puntahan mo. Hindi sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ang kanya pinagsabihan. Then go. Puntahan natin, huwag tayo matatakot. Kasi yung takot ka, nagkakos ito ng disobedience sa Panginoon. Amen? Takot ka ba? Oo. Kung takot ka, ano ba ginagawa natin dito? Ito, pinabubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Ang simbahan, ginagamit ito para sa kaligtasan ng lahat. Ang simbahan, walang itataas ang simbahan ito, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi si pastor o sino pa man o iglesia ito, hindi natin itataas.
ang ating Panginoon Jesucristo lamang ang siya natin tinataas sa ating buhay. Amen? Praise God. Hindi po natin pagkakatataan, huwag po tayo matatakot. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang pangalawa, yung anxiety, yung pagkabalisa. Kaya po, matapang na tayo ngayon dahil hindi espiritu na kaduwagan ang binigay ng Diyos sa amin, kundi espiritu na kapangyarihan ng pag-ibig at itigil sa sarili. Amen. Hallelujah. Ano naman ang pinagkakapalisaan ng tao, kinakatakutan ng tao? Mulat magsisilang, mulat sa pool. Ito na po ang ating kinakapalisaan at kinakatakutan. Basahin natin sa Matthew 6:31. Sa Matthew 6:31. Matthew 6:31. Huwag mag-alala kung ano ang inyong kakanin, inumin o susuotin. Ituloy mo. Amen? Ito yung talagang nagpapakabagag sa atin, babagag sa atin, o nagpapabigay ng kabalisaan sa atin. Mula sa pulang hanggang ngayon, yan pa rin po ang iniisip natin. Diba? Ang kakanin natin, iinumin natin, susuotin natin. Parati natin iniisip yan. Hindi natin napapansin. Nawawala yung ating kapayapaan. Amen? Hindi natin alam eh. Pero may condition si Lord para hindi mo naisipin yan. Namulat sa kung iniisip natin yan eh. Eh, siguro mula ng pagkabata eh. Hanggang sa mag-asawa. Diba? Asawa na, naging tumanda na, kakapo na. Ayun pa rin ang iniisip. Nagbabalisa pa rin sa mga bagay na yun. Pero hindi tayo nakakasunod sa gusto ng Diyos. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Ulit-ulit po natin. 6:33. Matthew 6:33. Yan na po ha. Yan sa English na yan. Sa hanggang 33. Ano po dapat? Ito yung condition na dapat natin gagawin para hindi na natin isipin ang lahat ng bagay nito. God is good all the time. Amen? Andiyan lang ang Diyos, mga kapatid. Kung pala tayo ka, manalig ka. Hindi kayo pababayaan at hindi kayo iiwan. Hallelujah. Ano po siya sabi? Tatapot. Hanapin muna ninyo ang kanyang harian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng bagay na ito ay parang idadagdag sa inyo. Amen? Ano po ang kondisyon? At pakahirap po gawin? Anong kondisyon ng Diyos? Ano po dapat natin gawin? Hanapin natin alin? Ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Diba? Kasi iba ang translation na unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Parang ang lahat ng bagay na iyong pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Amen! Pakasimple po ng binigay ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness and all these things shall be added unto you. At pakasarap po, unahin natin, meron tayong priority sa ating buhay. Ano ang priority dapat natin? Unahin natin ng Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng bagay. Pag naiisip mo na yung kabalisaan na yan, ayan ang ibig sabihin ka. Unahin mo siya. Lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Lahat ng iyong mga kailangan. Ang una natin dapat gawin ay lumapit tayo sa Panginoon. Hindi kung kanino tayo lumalapit. Yan ang pangangailangan natin. Matausap. Dating anong araw, walang bumbay eh. Noong araw matatandaan nyo. Noong araw, incheck. Incheck ang nagbibigay ng 5-6 ng araw. Wala pang bumbay. Matatandaan ko pa nung, kaya maraming incheck ng araw ng mga hapon. Sila yung talaga nagbibigay ng araw. Wala na, kaya ko natatandaan yung sasabihan, kung sipag nalilingi siya, walang problema, kahit siko tubo lang eh. Walang problema, basta ikaw bayad. Huwag ikaw tatakbo, huwag ikaw tatakot. Yun ang bata ko, yun na ano ko talaga. Hindi pa usap Bombay. Ngayon, sa panahon natin lumahal, dumami ng mga Bombay. Inagaw ng Bombay sa hapon. Kaya tayo, pag nangangailangan tayo, iniisip kagad natin, 5-6, hindi na makakatulong sa atin. Nakalimutan natin ang Diyos. Hallelujah. Unahin mo siya. Ano po sinasabi sa Philippians 4:6? Filipos 4:6. Hallelujah. Ano po sinasabi?
Para maging maging matatag tayo sa lahat ng bagay na kabalisaan natin. Uunahin natin ang Panginoon na ganyan. Yan ang gusto na niya sa atin. Ano sinasabi sa, Philippians 4:6? Praise the Lord. Hallelujah. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daig na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo sa inyo ang mga kahilingan sa Diyos. Hallelujah! Anong gagawin natin? Huwag tayo mabalisa sa anumang ating mga pangangailangan, kundi hingin natin sa pamamagitan ng pananalangin na merong pasasalamat na kumain sa atin. Idahin natin sa Diyos. Gusto pa simple mga kapatid, ang problema, idahin mo sa Diyos. Pumasok ka sa kwarto mo. Lord, ito ang problema eh. Kasi yan, mga pangangailangan ay nagbibigay ng takot. Minsan nakakalimutan na natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen, tumatago na tayo, natatakot na tayo. Kaya yung nagbupungan talaga ng small faith natin. Nakakalimutan natin, sinabi ng unahin natin siya. Then go, pumasok ka Lord, eto Panginoon, hallelujah, taladala mo, eto Lord. Wala, kung alam mo lahat ng bagay, wala nalilimit sa'yo Lord. Kaya sa'yo lang akong malapit. There is nothing impossible Lord. Kasi ang Diyos natin yung naglilingkod, ay Diyos ng imposible. Yung tatandaan ko natin there is nothing impossible to the Lord. Amen. Totoo po ba? Amen. Yung hindi natin kaya, pero ang Diyos kaya yan. Hallelujah. Kaya huwag natin tatakbuhan ang lahat ng problema o kaya pangangailangan natin. Isang bagay lang ang gusto ng Diyos para patuloy na maging mapayapa ang ating kaisipan. Ano mo makakabilisaan yan? Patuloy na tayo lumapit sa Panginoon. Amen? Ayan yung mga ayan yung nagpanik eh. Yung tatagulo sa ating mga katahimikan sa ating buhay sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hindi natin may iwasan eh, di ba? Sabi nga mo eh, buwan-buwan eh, internet, dumadating na yan eh. Lahat na lang yata ng klase ng dadating yan. Kung kumuha ka ng bahay, monthly, dadating yan. Merong notice. Pero yung kuryente, yung tubig, di ba? Automatic yan eh. Pera pa yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Pero, dapat kami mapayapa tayo. Kaya lang, stand still. Andiyan ang Diyos para makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Lord. Diba, kagaya parati natin sinasabi nga, ang Diyos ay always on time, di ba? Parati siya on time pagdating sa mga bagay natin pangangailangan. Minsan hindi natin napapansin, okay na pala, di ba? Meron lang ginawa ang Diyos, pero hindi pa rin natin napansin. Amen? Manalig at mananampalataya lang tayo. Yan yung sinabi ni Moses sa mga tika-Israelite sa Exodus 14:13. Tingnan mo sa Exodus 14:13. Ito ang sinabi ni Moses sa mga taga-Israelite. Kasi ang mga Israelite sa panahon gulong-gulong, hindi na nila malaman kung anong gagawin nila. Kasi nahabol na sila ng mga Egyptian. Hallelujah. Yan yung tema ng ating anniversary. Ano po sinabi dito? Sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. Kapagkat ang mga Egyptian, inyong nakita ngayon, ay hindi mo na ninyo makikita. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin, just keep calm. Stay. Sabi ng Panginoon, huwag kayong, sabi nga ni Moses sa mga Israel, huwag kayong matakot. Still. Sabi nga, stand still. Sabi nga, okay ba? Tumigil kayo. Tumigil kayo. At tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. Hallelujah. Minsan pag nandiyan yung problema, balisang-balisa na tayo.
Ang sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Stand still, kapatid. Ibig sabihin ng Panginoon, tumahimik ka lang. Sa katahimikan mo, anong gagawin mo? Kausapin mo si Lord upang makita mo at maranasan mo ang gagawin ng Diyos sa anumang uri problema meron ka. Amen? Kasi napakasarap ang kapatid. Lalo tayong lalapit sa Panginoon. Kung mararanasan mo, ang nakikita mo, ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi lang blessing. O natural lang yung blessing. Diba? Pag meron kang karamdaman, meron ka sakit, sabi nga po, kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi mo siya inuuna, wala na po. Kung ang sakit mo, dahil sabi mo, hirap na hirap ka na, ano gagawin mo? Hihiga ka na lang, hindi ka nakikilos. Eh dahil merong Diyos ka, merong Diyos ka makapangyarihan. Stand still, brother and sister. Umahimik ka lang, ako sa patahimik mo, kausapin mo ang Diyos. At ang Diyos ay may gagawin, ipakikita niya sa iyo. Hallelujah, ang kanyang pangyarihan sa buhay. Yun ang ibig sabihin ni Moses sa mga Israel. Yan din ang ibig sabihin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon mo ba? Tayo matakot. Nandiyan na yan. Inalaw nga ng Panginoon yan. Ba't inalaw ng Panginoon yung mga problema na yun sa buhay mo? Pagkat kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Nang ma-overcome mo ang lahat ang yan. Pagdating ng mga problema o kapalisan na yan, ano sabi si Basano? 1 Corinthians 13, diba? Huwag kayong pagsubok pag dumadating sa buhay ninyo. Pag dumating ang pagsubok sa buhay ninyo, bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos para mapagtagumpayan mo ang lahat ng ito. Amen mo ba? Amen? Nakaranas na ba tayo ng maraming pagsubok? Hindi natin alam na kung tumatagal ang panahon na napalampasan na natin yan natin ito. Dahil pa sa kalakasan natin, hindi. Dahil sa kalakasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Marami na pong nangyari sa mundo. Amen? Marami na, ano na sumipa yung COVID na yan. Lahat natakot, di ba? Lahat maraming bawal eh. Bawal ang pagtitipon, bawal ang lahat, bawal. Pero nakalimutan natin sa Diyos, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Siya ang lahat sa buhay natin. Kaya nakalipas ang lahat ng ito. We still stand. Amen? Andito tayo, nakatayo tayo. Sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi tayo mawala. Hindi tayo nagkasakit. Kung nagkasakit na tayo, pinagaling tayo ng Diyos. Amen? Pero isang hindi dapat natin huwag makakalimutan. Huwag natin makakalimutan yung Diyos natin pinaglingkaran na nagbigay sa atin ng kagalingan at kalakasan na dapat ay purihin at pasalamatan natin. Amen? Praise God! Hallelujah! Salamat sa Panginoon mga kapatid. Hindi palakpak para sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Tandaan po natin mga kapatid sa lahat ng bagay sa kabalisaan na yan kasi nagbibigay nga ng disobedient yan. Pag hindi tayo lang nakababalisaan tayo, makakalimutan na natin na pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya sabi nga, nanalangin tayo ng meron pasasalamat sa Panginoon. Itayin natin ang lahat ng ito. Hallelujah. Praise God. Merong kwento para lalo natin maliwanagan. Ito nabasa ko, binigay niya sa akin ng Panginoon. Sa dito, tama-tama dito sa store of Makanik is a store of kagaya na sinabi ko sa inyo. Takot at ang pagkabalisa. Basahin natin sa Mateo 14:22. Matthew 14:22. Praise God, hallelujah. Ito yung panahon na sabi nga kung magkatapos ng Panginoon na magpagaling sa maraming may mga sakit. Pinauna niya na ang kanyang mga alagad doon sa kabilang ibayo. Pagdakay, nagmamadali niyang kaniyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsilulan na sa kabilang ibayo hanggang kinayaon niya ang mga karamihan. Pinauwi niya na kasi yung time maraming tao, marami siyang pinagaling. Ginawa niya, pinauna niya na yung kanyang mga alagad doon sa kabilang ibayo.
at pinasakay niya na sa bangka ang kanyang sa kanyang mga alaga. Hallelujah. Tuloy natin kapatid. Praise God. Sinabi po rito, napasahin ko rin. Sabi ko po ito ko na rin sa inyo. Dahil talagang binabasa ko kasi mahirap sa kamay lang yata. Diba? Pinagawag niya na. Dahil sa gitna, nang malayo na ang bangka ng mga disipulo, doon lumakas ang hangin. Hallelujah, ang alon. Sila ay inaano ng hangin dahil pasalungat sa hangin ang kanilang paglalayag. Kaya, hindi nila malaman kung anong gagawin nila. Sa panahon na yun, ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa bundok ka na nanalangin at inaabot na magdamay. Hallelujah. Nang makita niya na nangyayari sa mga alagad, siya ay lumakad sa tubig, sumunod sa mga alagad. Hallelujah. 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 Ano yung mga alagad doon? Tuloy mo. Praise God. Pagkatapos, upang manalangin. Nang gumabi, siya ay nag-iisa doon. Sige, tuloy mo pa. Praise. Katapos daw ay nasa gitna ng dagat. Hinahampas ng malaking alon sapagkat salungat sa hangin. At sa kaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Nung lumalakad si Jesus kung nangampasa niya ng kanyang mga alagad, ano nangyari sa mga alagad? Tuloy natin. Ano nangyari? Nung makita nila si Jesus kung nangyari sa ibabaw ng dagat, nangulamihan sila na nagsabi, "Multo!" Sila nagsisigaw dahil sa takot. Diba? Minsan hallelujah, may ginagawa si Lord. Alam natin, minumulto lang tayo. Pero may ginagawa si Lord. Huwag tayong natatakot. May gagawin si Lord, kaya niya ginawa yun. Natakot ang mga alagad. Kung binababasahin niya 40-23. Hallelujah. Wala silang ginawa. Nung makita na, hilig lamang sila sa isang tabi. Pero si Peter, napakalakas ng loob. Si Peter talaga napakalakas ng loob niya. Nandun yung faith niya Nandun yung pananampalataya niya kahit anong mga bagay. Papaya pa siya Nang makita niya si Jesus, sabi nga, okay matakot, ako ito, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ano sabi ni Peter? Kung ikaw talaga si Jesus, papuntahin mo ako diyan. Amen. Tapang Ngayon tayo minsan tapang tayo Lusog lang tayo ng lusog Sumagot siya si Pedro at sabi, Panginoon, kung ikaw nga ay pariyanin mo ako. Ikaw nga, ako sa ibabaw ng tubig. Amen. Pag Pedro, matapang talaga si Pedro, mga kapatid, Hindi, wala yung problema, wala yung kabansayan. Kasi nakikita niya na malakas ang pero dahil lang yung pananampalataya niya sa Panginoon. Amen. Anong gagawin niya? Papuntahin mo ako riyan. Sabi ng Panginoon sa kanya, halika, pumunta ka. Ang gagawin ni Pedro, tatalon ba? Tulun ba? Di ba? Anong gagawin ni Peter? Bababa siya sa bangka at maglalakad. Amen? Kahit kung yung natin pananampalataya, pag meron tayo talagang napakalakas ang ating pananampalataya sa kasama natin ng Diyos, kahit anong sitwasyon ng buhay natin, yung overcome. Sabi nga po, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Pero na nangyari kay Peter, nakalakad siya Alakad siya papunta sa Panginoon. Pero naging problema. Ano po naging problema ni Peter? Nang mapansin niya ang malakas na hangin sa alon, ano nangyari? Natakot si Peter. Dahil sa kanyang pagkatakot, ano nangyari? Lumubog si Peter. Kaya mga kapatid, pero ang Panginoon dyan pa rin. Kahit anong mangyari, andyan ang kamay ng Panginoon para iligtas ka. Amen? Kita nyo? Ano magagawa ng takot? Ang ginagawa ng takot sa buhay ng mga anak ng Diyos ay lumiliit ang ating pananampalataya sa Panginoon.
ay ang pagkatakot ay walang pananampalataya sa Panginoon. Kung makikita natin yung sitwasyon na yun, nagtapang nga ni Peter. Maglakad nga siya, hindi niya napansin, naglakad. Nakapaglakad siya sa tubig, makalapit siya sa Panginoon. Pero nung magbunga yung takot, nung makita niya yung sitwasyon, pero alam niya na yung sitwasyon, bago pa siya maglakad. Pero nung ma-encounter niya na yung talagang sitwasyon ng problema, nagkaroon ng takot. Ganun din po tayo mga kapatid. Kahit yung mga iniimbang na naiisip natin problema, at na-encounter na natin yung problema, huwag po tayong matatakot. Patuloy tayong lalapit sa Panginoon. Amen? Huwag natin kalilimutan ng Diyos. Andiyan lang siya eh. Tutulungan niya tayo, hindi niya tayo mababayaan. Kaya para ma-experience mo ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Paano? Kaya ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay niya. Gusto niya ma-experience mo siya. Kasi lalo lumalakas ang ating pananampalataya sa Diyos kung tayo ay patuloy na bibigyan, kung na-experience natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Totoo mga kapatid, hindi tayo pabata. Hindi lalo naman tayo, hindi tayo pabata. Sinasabi, papunta tayo sa pagkaedad. Ayaw sabihin, hindi natin maiwasan yan. Tatanda tayo. Amen? Huwag tayong mangangamba. Amen? Kasama natin ang Diyos eh. Hallelujah. Kaya natandaan natin. Para hindi tayo mangamba matakot. Meron patutunayan sa inyo. At ang Diyos ang nagsabi. Tingnan nyo sa Isaiah 46:4. Tingnan mo sa Isaiah 46:4. 46:4. Praise the Lord. Sabi? Galing ano? Ano? 46:4? Ano sabi ko dito? Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa buti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Ang salamat. Sige pala pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulan? Amen? O matanda ka na, mangangamba ka ba? Ha? Tungkulin ng Diyos, tayo hindi kala ng Panginoon. Ang ganda nga yung binabasa ko yan, diba? Sabi nga, hindi tayo pababayaan ng Diyos. 46:4, huwag naman natin makakalimutan yan. Ha? Ang sabi? 46:4? Masarap yun. Ang ganda eh, no? Sarap sabihin na sarap basahin ka na. Hallelujah. Ako ang iyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko. Kayo'y hanggang, kayo'y kaya't tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Amen? Ay, Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kasi sabi nga naman, tungkulin ko kayong tulungan. Amen? Hindi natin nakakita sa lahat ng panahon, ang sitwasyon ng buhay. Hindi na tayo nagtapakala ng God is Lord, sasabi natin. Andiyan ang tulong ng Diyos. Sa pamamagitan, iba-ibang kaparaanan lang. Kung ano gusto mo, talagang nakikita, hindi lamang sa isip. Makikita ng Diyos sa puso mo yan. Tutuparin ng Diyos yan, mga kapatid. Iniwala ka. Patuloy ka mo ng palataya sa Panginoon. Amen mo ba? Amen! Okay, mananungka mo ba tayo? Patatakot ba tayo? Amen, alam na alam naman natin na hindi tayo pinababayaan talaga ng Diyos. Kung kunin niya tayo ay ingatan at tulungan. Ang sarap eh, no? Kaya sabi nga ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Sige, palapakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Palapakan sa Panginoon! Hallelujah! Praise God! Ang sarap eh, di ba? Again, meron na tayong verse. Huwag mong makakalimutan yung verse na yan.
Isaiah 46:4. Hallelujah. Hallelujah. First mga malapitan tumanda. O tumanda. Hindi pala tumanda. Kaya mga verse na malapitan pumunti ang buho. Mga kabataan, sabi ko nga, tatandaan mo yan. Pag bumuputi na ang buho mo, papunta ka na sa pagtanda. Ang Diyos pa rin ay kasama mo. Hindi na yung lalabay ka. Iingatan ka niya, ililigtas ka niya, at tutulungan ka niya. Amen? Praise God! Hallelujah! Sige ka nakapara sa Panginoon. Kaya huwag na tayo matakot, kaya mo na kabalisahan. Yan ay ibinigay sa atin ng Panginoon sa worship. Not panic, store of time. Na tayo ang gusto ng Diyos ay patuloy na may kapayapaan sa ating buhay. Kaya yan ang nais ng Diyos. Sino ba naggugulo sa atin? Sino naggugulo sa mga anak ng Diyos? Sabihin natin, ano? Sino? O, hindi mo tayo matakot. Hindi naman tayo. Siya na talaga yung trabaho na yan, diba? Ano sinabi sa John 10:10? One gis. Numating na magnanakaw para magnakaw. Pumatay. Diba? Manira. Ang gulo. Trabaho niya yan eh. Pero dumating ang ating Panginoon sa Kristo, para bigyan tayo ng buhay na walang walang hanggan. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya masaganang buhay. Yan lang. Kaya yung nangyayari sa atin, ginagawa niya lang yan kasi may plano ang Diyos sa bawat buhay natin. Totoo mo ba yun? Mayroong plano ang Diyos. Kaya tayo ay nananatili. Hallelujah sa lugar na ito. Kasi may nais gawin ng Diyos sa buhay mo na alam ng kaaway. Kaya guguluhin niya yan. Guguluhin ang buhay natin para hindi matupad yung plano ng Diyos sa buhay natin. Pero huwag tayong pumayag. Magpakatapat tayo mga kapatid. Pagkat dapat magawa natin kung ano talaga ang tunay na focus ng Diyos sa buhay natin. Ano ang tunay na layunin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya itong verse nito, pala natin yung conclusion natin sa Joshua 1:9. Ano sinasabi sa Joshua 1:9? Yan ang paboritong verse ko yan. Ano sinasabi sa Joshua 1:9? Praise the Lord. Ano sabi ko ito? Yan. Nanahanin palagi ang bili ko sa iyo. Magpakatatak at magpakatakang. Huwag kang matatakot. Kaya'y manghina. Dahil ako, Panginoon, na iyong Diyos, ay sa iyo ay sa kukumaroon. Amen? Hallelujah. Tandaan ko natin yan. Tandaan, sabi nga ng Panginoon, tandaan mo yan. Magpakatakag ka ito, pakalakas ka. Huwag kang manghihina. Huwag kang matatakot. Pagkat ako ang iyong Diyos, sasamahan kita sa tamang kumaroon. Sino kasama mo? Sino yung Diyos? Oh. Ano siya? Makapangyarihan yung Diyos. Sino mo makapangyarihan yan? Kaya yung takot, kabalisaan, alisin na natin yan. Sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kasi nga, yung mga ganyan, mga anxiety na lang, yung fear na yan, yan ang nagkukos kung bakit nawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya ayaw ng Diyos yun. Kaya binigyan niya tayo ng mga word para ito ay mapagtagumpayan natin. Para ang ating pananampalataya sa Diyos ay patuloy na maging matatag at malakas at patuloy natin ipanalangin. Huwag tayo magsasawa mga kapatid. Patuloy tayong mananalangin sa Panginoon sa anumang mga problema o sa mga sitwasyon ng ating mga buhay. Hallelujah. Hindi po pala natin naman. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you. Hallelujah.